Isang mabiyayang hapon po muli sa ating pong lahat, mga minamahal na kapatid. At sa pagpapatuloy po natin itong pagpapahayag, muli po inaanyayahan ko kayo na tayo po magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng lahat ng mga bagay na nakikita at di nakikita. At sa amin pong pagtalakay, muli ang aking pong sasabihin ay hindi nagmula sa akin, mula po sa akin narinig. Mga nabasa at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Medyo mahaba-haba na rin po ang panahon na tayo po ay tumalakay sa YouTube upang talakayin po ang mga bagay na salita na iniwan po ng ating Panginoon at kung paano po nating makilala ang tunay na Diyos na binabanggit po ng kasulatan. Na siya po ang kinakailangan na maunawaan at makilala nating lahat ng mga tao upang sa atin pong pagkilala at pagsunod sa kanyang kalooban ay makamtan po natin ang kanyang biyayang ipinangako, higit sa lahat ay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal na kapatid, sa mga sinalaysay po natin, mula po nung nagkaroon tayo ng pag-aaral o pagtalakay ng mga salita ng Diyos, ay napag-alaman po natin na napakahalaga po na maunawaan natin at makilala kung sino pa talaga yung isinugo ng Diyos upang sa gayon ang siyang magturo sa atin upang huwag tayong maligaw at mahatak kung saan anumang aral na ito po sinikap ng tao na hindi po sa pamagitan po ng katuruan ng Diyos. Nakagaya nga po ng nakarang araw, binanggit po natin na mayroong karunungan na hindi po ito karunungan na mula sa tao, bagkus mula po sa karunungan ng Diyos. Na ito rin mga kapatid yung pong ating binubuksan upang huwag pong masalig sa karunungan ng tao ang ating pong pinag-aaralan. Na ito mababasa po natin ayon po sa aklat po ng Korinto ng Kabanata po 2, talataan po ng 6 at 7 na ang nakasulat po ay ganito. At yan po natin iugnay kung paano mo natin dahil talakayin sapagkat napakahalaga mga kapatid ang mga susunod na tatalakayin po natin sa mga araw na ito. Kabiyayang katulong. Ang aking po sasabihin ay di po mula sa akin, narinig natin nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po ang ating mababasa sa mga taga-Korinto sa Kabanata 2 sa talataan po ng 6 at 7. Gayunman ay nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi sa karunungan ng sanglibutang ito o ng mga may kapangyarihan sa sanglibutang ito, na ang mga ito'y nangauwi sa wala, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Maliwanag po, hindi ng karunungan ang sanglibutan ito. Ito ang dahilan mga kapatid kung bakit mapapansin ninyo sa mga pagtalakay po natin ay naiiba sa mga pagtalakay at pag-aaral po ng tao. Dahil una nga po mga kapatid, na kaya namin natalakay po ito ay ng dahilan sa dumating po ang tinig ng Diyos buhat sa tala noong June 23, 1998 at ito nga po ang nagturo sa amin kung paano maunawaan ang mga salitang iniwan po ng ating Panginoon. Na kalimitan, ginagamit po ng mga tao na para sila'y kilalanin o nais nila na magkaroon sila ng pagkilala ng mga tao sa kanila samantalang hindi po nila paunawa kung paano po talaga ang tunay na hangarin po ng ating Diyos. Marami ay sa mga nangangaral na sinasabi nila na nagkakaroon sila ng kaligtasan. Mga minamahal na kapatid, kung atin pong pag-aaralan dahil napakahaba na rin po ng panahon na atin pong iginugol para po ipahayag sa buong mundo ang tunay na layin po ng Diyos. Kung kaya't kung titinan po natin ang panahon natin ngayon ay pabigat na po ng pabigat. Na yan na rin po ang binabanggit po sa aklat ng Mateo. Kung atin pong babalikan ang kasaysayan po ng panahon ng ating Panginoon sa aklat po ng Mateo, Kabanata 24, na ito po ang mga tanong noon ng mga alagad sa ating Panginoon kung ano baga ang magiging palatandaan na magkakaroon po ng kawakasan ang lahat ng mga bagay. Na atin pong babasahin po ng ating mga kapatid at dito natin iugnay kung bakit po tayo tumatalakay ngayon panahong ito upang makilala ng tao ang buong katotohanan. Aklat po ng Mateo at umpisan po natin sa isa para maunawaan po lahat ito ng lahat po ng makikinig sa atin. Mabiyayang hapon sa ating lahat. Muli ang sasabihin ko hindi nagmumula sa ating mga ating narinig, nakita at basahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Dito po sa aklat po ng Mateo na ipinababasa po ng ating kapatid sa Kabanata
24, umpisahan natin sa unang talata. Ganito yung nasusulat. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapwat siya ay sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na kayo'y huwag maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyayari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung tingnan po natin mga kapatid, ano po sa mga binasa po ng ating kapatid, ito yung palatandaan, ito yung pagkakakilanlan na dumating na nga po ang panahon. Kaya nga kung atin pong susundan pa ng basa, dapat kung titingnan natin hanggang 24 mga kapatid, ay makikita natin kung gaano yung mga palatandaan na ito po yung kasalukuyang nagaganap sa ngayon. Makakaroon ng alingawan ng digmaan, tinan po ninyo ngayon ang pagbabanta ng mga bansa, kagaya po na nagaganap dito sa pagitan po ng Pilipinas at ng China. Halos malaking gulo po ito kung ito po ay magkakaroon na po ng katuparan. Ngunit ang lahat daw kung ito ay pasimula ng kahirapan. Kaya nga, kinakailangan po mga kapatid, ang maunawaan po natin ito sapagkat ang wawakas lamang po dito ay kung matupad na po ang layunin at mithiin ng Diyos na malaunang panalangin iniwan po ng ating Panginoon Kristo nang sabi nga niya sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 6 talata ng 9 nang nakalagay po ay ganito. Ang mabiyayang hapon po, una po sa lahat, ang aking pong sasabihin, dito magmula sa akin, mula lang po sa aking mga narinig, nakita at mga babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos at sa tao. Ganito po mga kapatid ang mababasa sa panulat at Matthew sa kabanatang 6, ang talata po niya ay siyang magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Maliwanag po sa binasa ng ating kapatid na ang panalangin daw po sa mga nasa langit, gawin ang kanyang kalooban na kung paano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. So yun pong kaharian ng Diyos sa langit na tinutukoy ang siyang magkakagayon dito sa lupa. Kung kaya tinalakay din po natin nung nakaraan ang isang pamahalang espiritual o yung tinatawag po na divino gobyerno na ito po yung iniwan din po ng ating Panginoon na bilang ito po yung puputol sa lahat sapagkat nasa nga po din sa aklat din po ng Mateo kabanata 14 na may nakasulat pong ganito. Aklat po ng Mateo kabanata 24 talata ng 14. Hindi ang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating sasabihin, hindi po ito magmumula sa akin, mula po sa aking nakita at narinig, mula po sa gabay ng tinig ng Diyos sa tao. Ganito po ang ating mababasa sa aklat po ng Mateo, ang kabanata po 24, katantalata po 14. At ipinangaral ang ebanghelyo ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kumaliwanag po sa binasa ng ating kapatid at ipangangaral daw po ang ebanghelyo ng kaharian sa pagpapatotoo sa mga bansa. At kung sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagayon,
ay darating na ang wakas. Kung kaya ito yung dahilan mga kapatid, ang isang pamahalang espiritual na aklat na ito po ay nabuo noong 1977 to 1988, na pagkatapos po na mabuo ang aklat na ito ay pinatanggap po sa lahat ng departamento at lahat po ng bansa, imbahada ng lahat ng bansa na nasa bansang Pilipinas, upang patunayan sa kanila na mayroong isang aklat ng Dibino Gobyerno o ng pamahalang espiritual na ito po ang katuparan ng panalangin na iniwan sa atin ng ating Panginoon na kung papaano sa langit ay magkagayon dito sa lupa. At ito rin yung pamahalang espiritual o kaharian ng Diyos ni pangangaral at kung magkagayon ay darating ng wakas. Mga minamahal na kapatid, kung kahit ito yung ginagawa po natin, ipinangangaral natin ang tunay na kasaysayan ng Diyos mula sa simula at magpahanggang ngayon, upang ang tao hindi pumaligaw at madala kung saan-saan paniniwala, bagkos ang pinakapunto lamang po natin na atin pong ipinahayag ang Diyos na hindi kilala na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi tumahan kailanman sa mga templong ginawa ng kamay. Na yan po ay mababasa po natin sa aklat po ng Gawa, Kabanata 17, talata ng 22 hanggang 24 na may nakasulat pong ganito. Kagayang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking sasabihin di nagmumula sa akin, mula sa ating na narinig, nakita, babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tala. Ganito po ang mababasa ko dito sa panulat ni Apostol Pablo sa mga Gawa, Kabanata 17, talata 22 hanggang 23. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking mga taga-Atinas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relisyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na ito at inyong sinasamba, ay makasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, isang Diyos na hindi kilala, iyaw ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya'y sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya'y palibasay Panginoon ng langit at ang lupa, ay hindi tumataan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So maliwanag po mga kapatid, ito po yung tinatalakay natin na Diyos na hindi kilala. Dahil ito po yung kinakailangan na maunawaan po nating mabuti. Hindi ito yung Diyos na tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay, na kagaya nga po ng sinasabi ng ating Apostol Pablo. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto. Siya, palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kamay. Ito po yung pinakamahalaga na mauunawaan, dapat maunawaan natin, na ito po kung napansin niyo mula po nung magkaroon po tayo ng pagpapahayag sa YouTube, isinaysay na po natin ang kasaysayan ng Diyos mula sa simula hanggang ngayon kung ano po ang naging kasaysayan niya. Kaya nga kung makikita po niyo ang pamagat ng ating pong pagsasalaysay, ang kasaysayan ng Diyos. Dahil kinakailangan maunawaan nating mabuti ito. Dahil oras na hindi po natin maunawaan, meron pong magkakaroon ng hindi pagkatupad sa kanyang namitiin, alam na po natin mga kapatid kung ano pong magaganap. Katulad na lang po ng mga bagay na kasulat sa Santong Kasulatan na ang ginagawa natin sa atin pong pagpapayag ay hindi na po ito pinapansin halos ng mga tao. Kung kaya't kung paano po ang nangyari noon, nauulit lamang po sa pagkakataong ito. Nakagaya nga po nito mga kapatid, nais po natin na maipahayag sa inyo sa araw pong ito na kinakailangan maunawaan po natin. Siguro mga minamahal na kapatid, hindi na rin po kami nagkulang ng pagpapahayag at pagsasalaysay ng mga bagay na ito. Ang pinagtataka nga lang namin, wala pong kahit isa man na magtanong man lamang o mag-comment man lang kung ano man lang, wala po kahit isa. Bakit kaya nakapagtataka? Samantalang kung ating pong pag-aaralan mga kapatid, yung Diyos na tinatawagan, yung Diyos na kailangan ng tao, yun na po yung isinasaysay namin sa inyo. Nagsasabi rin kami ng tapatan na ito na lang ang tanging paraan upang magkaroon po ng tinatawag na katahimikan, kapayapaan, kasaganan, higit po sa lahat ay ang kaligtasan ng bawat nilalang. Mga minamahal na kapatid, masakit mang tanggapin ko ito ang katotohanan. Bakit kung iba ang magpapaliwanag sa kanilang sariling pangalan, ay yun po ang pinapansin ng mga tao. Samantalang Diyos na makatotohanan, Diyos na atin pong sinasambat dapat kilalanin ang amin pong tinatalakay.
Mga minamahal na kapatid, kahit po ang lahat ng mga nanunungkulan, kahit tama pala yung sinabi sa Biblia, na itaas ninyo ang inyong mga ulo, ayon po dito sa aklat po ng mga awit, na maraming nakasulat po dito. Kabanata po 23, 24, talataan po ng 7 na mayroon pong nakasulat na ganito. Aklat po ng awit, kabanata 24, talataan po ng 7 na may nakasulat na ganito. Kabanata 24, talataan ng 7. Muling aking sasabihin na hindi po mula sa akin narinig, nakita, nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa mga taga-awit. Sa kabanata po 24, sa kabanata po ng talataan ng 7. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan at kayong mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Pakibasa rin ulit kapatid, 2 Corinto 11:4. 2 Corinto 2:8 pala. 1 Corinto 2:8. Ganito po ang ating mababasa sa mga taga-Korinto, kabanata 2 sa talataan po ng 8. Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay hindi ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sa lahat po ng nakarinig at bumasa ng talatang ito, unawain po nating mabuti mga kapatid sapagkat napapanahon na kinakailangan na maunawaan natin. Kanina nabanggit ko na kahit ang mga namumuno sa ating bansa. Kaya sinasabi ko sa unang binasa ng ating kapatid sa mga awit, 24 talataan po ng 7, itaas ninyo ang inyong mga ulo kayo mga pintuang bayan. Ang tinutukoy pong pintuang bayan, walang dilid iba ang mga nanunungkulan sa bayan. Bakit po pinatatas ang ulo? Ibig sabihin mga kapatid, pakaunawain ninyo ang salitang ito. Sapagkat ang hari daw po ng kaluwalhatian ay papasok. Kung titingnan po natin doon sa Korintong binasa uli ng ating kapatid, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay hindi pinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sa hindi pagkaunawa mga kapatid, dahil walang nagturo sa mga tao kung paano unawaan ito, ang katotohanan mga minamahal na kapatid, ang alam nila, si Jesus ang napako sa cross o ang Diyos, ang totoo mga kapatid, hindi. Yung kanilang isip ang naipako sa cross, sapagkat ang Diyos kailanman ay hindi pwedeng ipako, samantalang naniniwala sila na ang Diyos ay naipako. Na yun naman po yung sinasalaysay at pinapaliwanag natin na Diyos na hindi kilala mulat sa Paul, hanggang ngayon ay makakasama at makakahulubinan ng tao upang ipahayag at ipatibay at magturo kung paano magkaroon ng tunay na kaligtasan ng tao. Kaya nga mga kapatid, ang alam ng maraming bumabasa na unawaan nilang nakasulat, pero ang totoo, tama pala ang sinabi ng ating Panginoon, itaas ninyo ang inyong mga ulo kayo mga pintuang bayan. Samantalang sinasabi niya sa Korinto na hindi napagkilala ng sino mang pinuno. Totoo pala na walang nakapagkilala. So tama ang nakasulat. Tanggapin man ninyo hindi, tanggapin man natin hindi. Yan po ay salita ng Panginoon. Binabasa po namin. Sinasabi nga namin sa inyo kapatid, ang amin pong sinasabi ay hindi nagmula sa amin. Mula ito sa aming narinig, nakita at nabasa mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Sa pagkakataong ito mga kapatid, nais lang po natin na mayroong basahin tayo isang talata na para sa ganon magkaroon po ng katuparan. Ngunit siguro marahil sa susunod po, meron na kaming ipapaalala sa inyo na kung hindi pa rin nyo pakikinggan ito mga kapatid, kayo na mismo ang huhusga sa huli at wala po sa amin. Ginaganap lang po namin yung aming tungkulin. Ginaganap lang po namin yung misyon namin. Ginaganap lang namin ang ibinilin sa amin. Na kung ito'y hindi po namin may pahayag sa inyo, maaring sa huli sisihin nyo kami. At kung ito'y may pahayag namin, wala po kaming dapat sisihin o wala kayong dapat sisihin. Pagkus kayo mismo ang siya pong huhusga sa huli kung anong dapat para sa lahat ng hindi nakinig ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Mga minamahal na kapatid, inuulit po natin na ang atin pong pagpapahayag ay hindi ayon sa ating sariling kalooban mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. At sana mga kapatid, katulad po ng dati, hindi ito yung huli natin pong pagpapaliwanag. Bagkus, mayroon pa pong mga tatalakayan tayo. Katulad ng sinabi ko, mayroon po sana kung gustong talakayan sa inyong video. Sa susunod po, tatalakayan natin yan.
Dahil kinakailangan na pong maunawaan at marinig ninyong lahat ang mensahe pong ito mula sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Muli po, marami pong salamat at mabiyayang hapon sa inyo pong lahat.